hawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos. Minamahal niyang kawan, bayan mawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon at inilalaan din natin ito bilang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukaan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Umupo po ang lahat. Ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami Yamang itong buhay namin, maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin yaring lagay, nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo ipadama, aawit kami masaya. Kung umaga'y ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan.
Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Mapalan ang mga dukha na tanging sa Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na sa Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ay 28 linggo sa karaniwang panahon. Para po sa mga magulang, kamusta po ang value system po ng mga magulang? Pag sinabing value system, ito yung kanyang, kumbaga, isa dyan yung paninindigan o pinaninindigan niya. Naalala niyo pa po ba na kapag noon sinasabi, di bali nang magdildil tayo ng asin, basta't wala tayong tinatapakan, di bali nang mahirap tayo, basta't wala tayong inaabuso, hindi tayo nagnanakaw. Buhay pa ba yan para sa atin? Naiisip pa ba natin ngayon yan at itinuturo ba natin at iminumulat ito sa inyo po mga anak, sa mga kabataan ngayon? Maganda po yung mga paalala, no? Sabi sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, sabi hindi siya nagdasal. No? Lumapit siya at hindi siya humiling ng setro o trono, kasi ito yung mga simbolo ng kapangyarihan. Kasi kung mayroon kang trono, nasa trono ka, nasa posisyon ka, ibig sabihin, nasa iyo din ang pera. Pero sabi niya, ang hiniling niya ay karunungan. Yung kaalaman. At nung hiniling niya ang karunungan, sabi po dito ay, nagkaloob din o dumating din ang lahat ng pagpapala. Karunungan lang ang hiniling niya, pero dumating lahat ng pagpapala na hindi naman niya hinihingi, pero ipinagkaloob sa kanya. Ito yung biyaya, ito yung mga kailangan natin sa mundong ito. So, naalala ko din ang mga sinasabi ng mga matatanda noon. Wala tayong kayamanan, pero ang tangi naming maipapamana sa inyo ay ang edukasyon. Kasi ang taong may edukasyon, nagkakaroon ng karunungan, nagkakaroon ng kaalaman. At kapag ang isang tao may karunungan, hindi lang siya mabubuhay, kundi magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Alam mo na yung anak mo ay tinuturuan mo, tinutulungan mo para hindi lang mabuhay sa mundong ito, kundi makarating din sa langit. Doon yung isa pang buhay na walang hanggan. Ano nga bang pinapamana natin sa mga anak po ninyo? Kamusta na po ba yung ganitong pag-iisip natin, prinsipyo natin? Ano ba? Kasi ngayon parang talamak na, lantaran na, pamipamilya, magnanakaw, pamipamilya, naglolokohan, pamipamilya, naglalaglagan, pamipamilya, nagdadayaan. Para saan? Para sa pera, para sa kapangyarihan. Yan tinuturo nga sa Ebanghelyo, may lumapit. Hindi naman siya masamang tao. Kasi ang sabi dito, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Mayaman siya. Masama bang yumaman? Masama bang maghangad ng kayamanan? Sa Diyos din ang gagaling ang kayamanan. Ipinagkakaloob yan ng Diyos. Para nang sa ganon, magamit natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, nakakalimutan nga natin. Akala natin atin ito. At tandaan nyo, hindi natin madadala sa hukay ang lahat ng mga pinagpaguran o pinag-ipunang mga kayamanan sa mundong ito. Ulitin ko po, para sa mga magulang. Concern nyo po ba na kapag kayo ay nawala sa mundong ito, ang anak po ninyo
ay hindi lang mabubuhay, kundi makakarating sa buhay na walang hanggan. Iniisip niyo po ba yan? Uy. Kasi iniisip niyo yan, mababawasan, no? Siguro itong mga tao na talagang nabubuhay sa kasinungalingan, nabubuhay sa panloloko, at hindi mo hahayaan yan. Hanggat nabubuhay ka, tututulan mo ang ganyang pag-uugali, ang ganyang pag-iisip. Hindi mo kukonsintihin. Kaya sabi niya, kaya ito nagiging mahirap para sa mayayaman. Pero pag tinanong ko naman sa inyo dito, sino ba ang mayaman dito? Wala naman sumasagot na mayaman na siya. Ang lahat ang tingin sa sarili, mahirap. Kaya hindi ba to applicable sa atin na mga mahihirap? Yung usapin na yung utos, kasi ito sabi nung lalaki, lahat naman po yan, sinusunod ko na mula pa sa pagkabata. Alam niya, tayo bang mga mahihirap? Alam ba natin ang mga utos? O lagi lang tayo nandoon sa kawawa naman kami, mahirap lang kami. Kahit taong mahirap, kung mayroong kang karunungan, hindi mo titinan ang iyong sarili na mahirap. Kasi ang karunungan ay isang kayamanan. So, ibig bang sabihin, wala ring karunungan? Kaya hangarin po natin, no? Kasi ang karunungan at si Jesus ay iisa. Kapag nagkaroon ka ng karunungan, kapag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo din ang lahat ng pagpapala. Nakukuha po ba? Kung nasa iyo ang karunungan, nasa iyo si Jesus. Kung nasa iyo si Jesus, hindi ka pababayaan. Huwag ka lang masyadong mag-alala. Kasi mabubuhay ka, hindi lang basta buhay, kundi yung buhay na buhay, yung mayroong kang saya na nararanasan sa buhay na ito. Kaya tinan niyo, yung mayayaman, hindi makuha-kuha yung saya na gusto nila. Kahit anong bilin pa nila, hindi nagkakaroon ng buhay. Kasi ang Diyos nila, ang nagiging Diyos na mayayaman ay ang pera, ang kapangyarihan. Pero yung mayaman na yan, ha? Kasi ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwan din itong linggo ng katutubong Pilipino. Ito yung mga katutubo natin na nananahimik na ang kanilang mga pamumuhay doon sa kagubatan, sa kabundukan. Pero inaabuso, pinalalayas, inaalisan ng lupa para lamang sa mas marami pang pera, sa mas marami pang lupain. Kaya nawa po, mas mapagnilayan natin na mabuti kung ano ang dapat nating pinag-iipunan. Kung ano ang dapat natin pinag-iingatan, hindi lang para sa ating sarili, lalong-lalo na para sa mga mahal natin sa buhay. Turuan natin sila kung paano ang mas mabuting gawin para sila po ay mabuhay sa mundong ito. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinapakasa kay Poncio Pilato, Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan.
Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Aurelio at Alberto Jr. na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning, Father. May pag-aalay po pala tayo ng bulaklak sa mahal na Birhen. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligay at lumbay, maging talang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipo ng Diyos na Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,